Ang kwento po sa akin noon ng aking biyanan, yung kanilang relihiyon daw po ang totoo. Makinig kayo mga kababayan! Ako nga ang Kristo! Naririto ang butas! Naniniwala ba kayo? Amen! Hindi totoo ang relihiyon natin. Paano mo nasabi? Ano? Paano mo napatunayan? Nagpakinggan ko si Brother Eli. Totoo ang mga aral niya. Buti pa, pakinggan nyo din. Sige, pakinggan natin yung sinasabi mo. Sige, sa radyo. Ito ang palatandaan na ako nga ang Kristo! Diyan ang mga alagad ni Soriano, diyan ang mga bana. Totoo ang sinasabi ni Brother Eli. Ayan, pagkautos ng tao, walang kabuluhan yung relihiyon o pagsamba mo. Dati po akong Katoliko. Nung ako po ay nakapag-asawa, napunta po ako ng bundok. Doon po kasi nakatira ang magulang at mga kapatid ng aking asawa. Doon ko po nakita ang kanilang relihiyon, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo Incorporation. Ang kwento po sa akin noon ng aking biyanan, yung kanilang relihiyon daw po ang totoo. Makinig kayo mga kababayan! Ako ang Kristo! Hawak ko ang batong kinasusulatan ng 10 utos. At ito ang palatandaan na ako nga ang Kristo. Naririto ang butas. Naniniwala ba kayo? Amen! Nalaman po namin noon ang pangangaral ni Brother Eli sa pamamagitan po ng kapatid ng aking asawa. Hindi totoo ang relihiyon natin. Paano mo nasabi? Ano? Paano mo napatunayan? Nagpakinggan ko si Brother Eli. Totoo ang mga aral niya. Buti pa, pakinggan nyo din. Sige, pakinggan natin yung sinasabi mo. Sige, sa radyo. Pagka ang aral galing sa Diyos, tama yung relihiyon. Pero pag ang aral may kasamang pantao galing sa tao, mali yun. Sa amin pong pakikinig, nalaman po namin na totoo nga po na mali talaga ang kanilang relihiyon. Nagpatuloy po kami noon sa pakikinig kay Brother Eli. Hindi na po namin pinansin pa yung dating relihiyon ng aking asawa. Talagang yung pangangaral ni Brother Eli ang totoo. Kaya kinausap niya ako. Totoo ang sinasabi ni Brother Eli. Magpadoktrina at magpabautismo na tayo. Ito ang totoong relihiyon. Para kasing hindi pa ako handa eh. Hindi ko pa kayang baguhin ang paggaya ko. Kung gusto mo, mauna ka na lang muna. Hanggat maaari sana, mas gusto ko. Sabay tayong dalawa. Kaya ang nangyari po, nagpatuloy na lang po muna kami sa pakikinig sa kanya at sa panonood po sa TV sa kanyang programa. Kamusta pakikinig mo, mahal? Nakapag-desisyon ka na ba? Alam mo, sa tingin ko, handa na akong magpadoktrina at magpabautismo. Buti naman nakapag-desisyon ka na. Pag-uusap namin ngayon, inabangan namin yung petsa ng doktrina at talagang binigyan namin ng araw para kami ay bumaba ng bayan. Kasi po, bundok po sa amin. Mula umaga, alas 6 ng umaga, hanggang gabi, mga alas 7, kami nakakarating ng baryo. Sa baryo pa lang po yun, hindi pa sa bayan. Nung araw po na kami ay bababa ng bundok para magpadoktrina, hinadlangan po kami noon ni Satanas. Kasama po namin yung aking anak at yung aking 2 pamangkin. Sa aming paglalakad, naligaw na po sila ng daan. Teka, asan yung mga bata? Asan yung mga bata? Balikan ko agad, sige. Yung pala naiwan po pala sila sa gubat, hindi namin alam. Sobra po ang takot ko noon, ang kaba kung anong mangyari sa mga bata. Naalala ko po noon yung sinabi ni Brother Eli na kapag may problema, bigat ng kalooban, manalangin lang. Panginoon, gabayan niyo po sana yung mga bata makalabas ng ligtas sa gubat. Pagkatapos ko pong manalangin, iba po yung naramdaman ko eh. Para pong gumaan yung bigat na nararamdaman ko. Naghihintay na lang po ako sa aking asawa at sa mga bata. Awat tulong po ng Diyos, nakabalik naman po sila ng ligtas.
sa hirap ng daan, sa layo. Pagliligtas ng Diyos yun kung bakit sila nakalabas ng bundok. Sa awa at tulong po, nakapagtuloy po kami ng doktrina. Kami po ay nabautismuhan noong May 19, 2017. Andiyan ang mga alagad ni Soriano. Andiyan ang mga bana. Hayaan na natin sila, huwag na lang natin silang pansinin. Ang naging problema lang po namin, kasi po napakalayo po ng aming lugar. Mula umaga hanggang gabi, kaming naglalakad. Tapos maraming ilog kaming tinatawid. Halos doon po sa amin, sa bundok, mas lamang pa yung ulan kaysa sa araw. Kaya laging maputik. Mula kami na nabautismuhan hanggang October 2019 nung bumaba kami para dumalo ng SPBB. Kinausap po kami ni Brother Rodel na sabi daw po ay bibigyan po kami ng kopya sa pamamagitan ng USB kasi po yung asawa ko tuwing ikatatlong linggo bumababa po siya para mamili sa bayan para po doon po sa amin paninda. Kaya po, kumukuha siya ng kopya. Nung March 2020, nag-start yung pandemic. Mula nung March hanggang September, hindi na po kami nakadalo. Dahil po sa hirap ng sitwasyon, sa mga checkpoint, at wala pong halos sasakyan na bumabiyahe, hindi po nakakababa yung asawa ko para makakuha ng kopya ng pagkakatipon. Kaya nag-usap po kaming mag-asawa na lumipat na lang po ng bayan. Problema namin noon, kung ano po ang magiging hanap buhay namin dito sa bayan. Natatakot po kami makipagsapalaran. Kahit paano po doon sa bundok, maganda po ang hanap buhay namin. Kaso paano yung hanap buhay natin dito? Ano na lang magiging hanap buhay natin pagdating natin sa bayan? Ang Diyos nang bahala sa atin. Alam naman niya kung gano'n natin kagustong makasunod. May maganda nga tayong hanap buhay. Hindi naman tayo nakakadalo. Di ba mahal, sabi ni Brad Eli, ang Diyos kaya kang bigyan ng hanap buhay. Pero ang hanap buhay, hindi ka kayang bigyan ng Diyos. Sa bagay, tama ka. May awa ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Mabuti pa nga, doon na tayo sa bayan tumira. Kasi alam naman ng Diyos ang gagawin natin na sa kagustuhan natin makasunod. Kaya natin iiwan tong hanap buhay natin dito. Kasi pag nandito tayo, wala. Oo, may maganda tayong hanap buhay, pero wala naman. Napapalayo tayo sa Diyos. Sa awa at tulong, 1 taon na po kami dito sa bayan. Nakakapagpatuloy po kami ng pagdalo. Napakasaya po at sarap sa kalooban na yun nga po, lalo na itong mga nakakaraan na mga paksa. Sabi ko nga po sa asawa ko, hindi tayo nagkamali kasi napakaganda ng mga aral. Ang laki na nagbago sa amin mula nung iniwan namin yung hanap buhay namin doon. Talagang mahirap. Sa awa at tulong, nakakapagpatuloy po kami. Ngayon po, bagong miyembro po kami ng Kating Mag-asawa. Naakay ko na rin po yung nanay ko. Isa na rin po siyang kapatid ngayon. Ako po si kapatid na Betty Ambrosio at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.